Ito mga kababayan, panoorin natin. Isa sa mga akbayan party list representative Percy Sindenya patungkol kay Sara Duterte. Call out niya sa impeachment ha para sa darating na April 14. Panoorin natin ito mga kababayan. Ang Vice President Panoorin natin mga kababayan ko. nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm. Grabe. Mga bobo! Ang lakas nun. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court kumakapit. Naku po. Representative Percy Sindenya, bakit mo pinapaiyak ang mga DDS? I'm sure nako, puputaktahin ka ng mga DDS kasi iiyak-iyak ito sila sa sinabi mo patungkol kay Sara Duterte, no? Kumapit siya, humiling siya sa Supreme Court noong nakaraang araw. Hindi po pinagbigyan, kinansel o dininay ng Supreme Court na ipatigil ang impeachment ngayong April 14 laban sa kanya kasi takot na takot siya. Kasi guilty. Wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ang ebidensya, wala na siyang takas. Sir, how could this affect the April 14 case? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. How have you read the petition po by Sara Cam? And how confident are you that end of the job? Well, sa totoo lang, yung manirace si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives. In terms Mga kababayan, biruin nyo, mga DDS. Kung hindi guilty si Sara Duterte, bakit siya nagtatago ngayon? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya, landakan na yung pangalan mo na ikaw ay magnanakaw at Sara Lustay na BP. Alam mo na, bakit ayaw mo pa rin humarap? Bakit nagbumukha ka pa rin guilty para sa mata namin mga Pilipino? No? Bakit? Meron ka bang hidden na tinatago na ayaw na mabuko? Lalo na ngayon, mga kababayan, si Ramil Madriaga na dinidinay niya na hindi rin niya kilala, pero kaliwang kamay ni Duterte noon sa panahong administrasyong Duterte. So bakit niya dininay at kinasuhan si Ramil Madriaga? Para manahimik si Ramil Madriaga at wag nang magsalita sa lahat ng nalalaman ni Ramil Madriaga sa mga Duterte, sa mga illegal na ginagawa nilang transaksyon. Kaya nga pinipigilan nilang wag magsalita si Ramil Madriaga. Pero, si Ramil Madriaga po ay darating bilang witness sa laban sa impeachment case kay Sara Duterte. Ngayong April 14, mga kababayan, ay makikita at maririnig natin si Ramil Madriaga sa lahat ng nalalaman niya patungkol sa mga Duterte. Yung lahat ng mga transactions. At hindi lang si Ramil Madriaga, mga kababayan, ang darating sa April 14. Kasama rin po sa magiging witness si Senator Trillanes, na kung saan si Senator Trillanes isa sa mga pinanggigigilan ng mga Duterte siblings na mawala. No? Isa po si Senator Trillanes, tinik po siya o hadlang po siya sa mga DDS, sa mga Duterte siblings dahil credible, totoo, legit po lahat ang mga sinasabi with the evidence, solid evidence po, lahat ang hawak ni Senator Trillanes laban sa mga Duterte. Kasi hindi naman yan magdadakdak o maghahamon
si Senator Trillanes sa magkakapatid na Duterte na ito na harapin siya at sagutin lahat ng tanong. Di ba? Kung hindi pa naman tanga itong mga DDS siblings na to, mga kababayan, at hindi pa naman takot itong mga DDS siblings na to, kay Senator Trillanes, during mo, nag-iisa lang si Senator Trillanes, bakit hindi nila kayang idipit? Di ba? Hindi nila kaya kasi mga sinungaling ito sila. Sinungaling sila. Pinagsisinungalingan, tinatago nila yung totoong laman ng bank accounts nila at mga joint accounts nila. At kung saan ay tumatanggap sila ng pera sa drug lords. No? Yan ang isa na hindi nila kayang sagutin. Kaya nga po, hindi sila aatin sa hearing. Hindi nga sila umaatin sa mga hearing, mga kababayan, itong mga Duterte siblings. Sa halip, mas gusto nilang mag-press con sa SMNI na puro naman fake news at walang basihan. Kung di pa naman kayo takot at mga ulol, eh dapat harapin nyo si Trillanes kung di kayo takot talaga. Bakit ka nagtatago sa lungga nyo, sa panty nyo? O ngayon, ano nangyari sa inyo ngayon? Malapit ng April 14. No? Magkakaalaman na dito ngayon. Kung di pa kayo mga bobo at mga baliw, mga buang kayo, mga DDS kayo, ha? O ngayon, kay Trillanes pa lang, takot na takot na sila. Biruin mo, napakulong niya si Duterte sa ICC hanggang ngayon hindi na makakalabas. Kaya takot na takot ang mga DDS at galit na galit ang mga DDS kay Senator Trillanes kung bakit ang lakas-lakas ng ebidensya na hawak ni Senator Trillanes laban sa magkakapatid na ito. Anyway mga kababayan, balik tayo dito sa usapan of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi nating matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya humarap dito. Well, sa ngayon, very confident tayo. Naging maingat ang proseso dito sa Committee on Justice and we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo, dinig nyo mga kababayan, mga DDS, ha? Nasa process, nasa due process ang ginawa lahat ng mga Congress na to. Kaya nga 'di ba lahat ng hiling ni Sara Duterte pinagbigyan siya? Dumaan sa due process. Eh bakit ngayon? Nag-request siya sa Supreme Court na ipatigil. 'Di ba? Nag-request si Sara Duterte noon last year na pagbigyan siya at idaan sa due process ang impeachment laban sa kanya. O ngayon, pinagbigyan si Sara Duterte, dumaan sa due process, lahat-lahat. O bakit ngayon, gusto mong ipatigil ang impeachment laban sa iyo at nag-request ka sa Supreme Court, pero hindi ka pinaboran ng Supreme Court kasi noon, pinaboran ka na dumaan sa due process, pinagbigyan ka. Eh ngayon, siyempre, magtataka ang Supreme Court. O BP Sara, dumana sa due process to, bakit gusto mo pa rin ipatigil ang impeachment laban sa'yo? Anong meron? Nagtatakot? O yun. Yun ang mga nasa isip ng mga nasa Supreme Court. Dumaan na sa due process to, bakit gusto mo pa rin ipatigil? Ba't ayaw mong humarap? Ayaw mong sagutin? O diba? Ibig sabihin, may tinatago yan si Sara Duterte. Na ayaw niyang mabuko at malaman natin. Ayaw niyang malaman natin, taong bayan. Kung ano man yung tinatago niya, especially yung mga bank accounts at mga transaksyon na million-million ang transaksyon pumapasok, no? Sa bank account niya. Yan ang dahilan, isa sa mga dahilan bakit ayaw niya. Kasi po, haharap si Senator Trillanes sa impeachment. At maglalabas ng matibay at mabibigat na evidence na hindi niya kayang sagutin. Hindi niya kayang salubungin. Suplakin, hindi.
Yan na tayo, Sara Duterte. Ano na, nanginginig ka na. Next week na yan, ha? Diba? Next week na yan, Sara Duterte, April 14. Oh, nakapag-decide ka na ba? Inday Sayad. Alam mo na ba kung paano sagutin yan? Pero alam naman namin mga Pilipino na hindi ka talaga aatin. Kasi kung aatin ka, hindi mo na kailangan mag-request ng cancel doon sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment ngayong April 14 laban sa'yo. Kaya, alam namin na hindi ka talaga aatin, hindi mo haharapin lahat ng akusasyon ang impeachment complaint laban sa'yo. Kasi, ba't ka naman magre-request ng na ipatigil ang impeachment laban sa'yo doon sa Supreme Court? Kaya lang, malas mo lang, Sara Duterte, na hindi ka pinaburan. Kasi nasa tama o nasa due process na po ang ginawa nila dito sa impeachment mo. Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Di ba? Harapin mo na lang. Napakadali lang naman yan. Kung sinasabi mo talaga na wala kang alam, wala kang ginasto, wala kang ninakaw sa kaban ng bayan, di ba? Ang dali-dali mong sinabi yan eh. Sa mga interview, wala po akong ninakaw, wala po akong ginawang masama, nagtrabaho lang po ako para sa taong bayan. O di ba, ang dali mong sinabi yan. O ngayon, harapin mo. Patunayan mo talaga doon sa husgado, doon sa Congress. Kung totoo yung sinasabi mo. Ang mahirap kasi sa mga DDS, na siblings na magkakapatid na to, puro lang sila salita. No? Binibilog nila ang utak ng mga DDS na tanga. Bitinda si OJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi ng iba parang nagpapabagal sa proseso. Pero naniniwala tayo sa rule of law and due process. Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin sa taong bayan. The same way na sana malinaw kay VP Sara yung pananagutan niya sa taong bayan. Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position kung dito pa lamang bilang vice-presidente. Tama! Mga DDS, tumpak, sabog. Ayan ha, wala siyang karapatan na tumakbo sa higher position sa 2028, which is ang pagiging Pangulo. Kung dito pa lang sa pagiging BP niya, hindi niya kayang humarap sa mga reklamo laban sa kanya, anong klaseng BP ka? O anong klaseng presidente ka kung ganun? O, hindi kayong bubo. Ano? Di ba? Kabubuhan itong Sara Duterte na to, nananakot po siya sa ibang mga kongresista na pag siya ang, siyempre, pag siya ang nanalo sa 2028, mayayari itong mga kongresista o ibang mga politiko na nag-push ng impeachment laban sa kanya. Hindi natakot. Hindi natakot. Kasi totoo yung mga nila, mga aligasyon nila. Harapin mo talaga. Kailangan mo harapin yan. Sara Sayad. Gawin yung kanyang constitutional mandate. Sir, pinapa-invalidate si VP Sara sa House rules and impeachment dalawang session. Do you think that's an admission na grounded on existing laws and House rules yung proceeding na nangyayari? Well, this petition reeks of desperation. At alam natin kapag desperado, talagang gagawin ang lahat para ma-delay, ma-derail yung process. And we hope that the Supreme Court will see that we are fully compliant with not just the Constitution, but even with their own ruling. Tama nga naman mga kababayan ko. Di ba ngayon pa lang, ang dami nang lumalabas o pinapalabas ng mga fake news vloggers para ma-delay lang ang impeachment niya. Di ba nakaraang araw, nag-rally yung iba doon sa Liwasang Bonifacio? Nag-rally sila. Di ba every time na lang na sumasapit ang impeachment ni Sara Lustay, magra-rally talaga yan sila para mabaling yung atensyon at ma-stop ang impeachment kay Sara Duterte. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Kaya lang gigigil kami, mga taong bayan na humarap at magsalita at sagutin ni Sara Duterte ang impeachment laban sa kanya. Kasi lang gigigil kami. Inaisip namin, ano kaya yung nasa loob niyan? Ano kaya yung ayaw ni Sara Duterte na malaman natin? Tayong mga Pilipino, no?
Kasi ano yung tinatago ni Sara Duterte talaga? Ano yung pinaka-root? Yung hidden na tinatago ni Sara Duterte, bakit ayaw niyang humarap? Bakit ayaw niyang sagutin lahat ng aligasyon laban sa kanya? Kaya nakakagigil din na, okay, sige, i-push natin to na para humarap si Sara Duterte. Pakinggan natin, nakaka-excite kung ano mo yung mangyayari sa hearing na to. No? Kasi ano talaga, ano yung tinatago at gustong pigilan at desperado na silang mapahinto ang impeachment na to kay Sara Duterte. Bakit? Kaya nakaka-excite din no? Nakaka-excite kung ano ba yung tinatago nila na ayaw nilang malaman natin mga taong bayan. Doon din ako nang gigigil kasi gusto ko rin malaman kung ano yung tinatago talaga nila. Kasi I'm sure naman na maraming kasabwat ito si Sara Duterte. No? Kaya yan ang abangan natin ngayong hearing kasi marami, I'm sure marami ang ma-mention na pangalan diyan. No? Lalo na itong witness na si Ramil Madriaga, ang dami niyang hawak. Grabe. Nakaka-excite mga kababayan. Kaya panuorin natin ng sabay-sabay, ha, mga kababayan. Once again, suportahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga ginagawa niya. Kasi tayong mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, ang lakas niya. Sa atin siya kumukuha ng lakas, mga kababayan. Kaya yung mga fake news vloggers dyan, umandaan na kayo. Hindi na kayo magtatagal dahil lahat kayo mahuhuli na. Biruin nyo si Bugres o yung ilang mga fake news vloggers ay nahanting na kayo ng NBI. Nasa listahan na sila. Kaya yung mga natitirang dyan, fake news vloggers na yan, kayo, humandaan na kayo. Dahil malapit na kayong sumunod sa mga kasamahan yung fake news vloggers din. Yun lamang mga kababayan ko, once again, this is Algery Vlog. Please, don't forget to subscribe my YouTube channel and like, and also don't forget to comment o yung mga thoughts ninyo, yung mga opinion ninyo